Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Sa panahon ngayon, marami na ang manloloko. Sa panahon ngayon, mahirap na magtiwala sa isang tao kahit gaano mo pa siya kagusto. Ikaw ba, kabarangay, ay nagtiwala na sa isang manloloko? Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Isang magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sofia. 28 years old. At isa po ako sa mga babaeng niloko ng mga naging karelasyon nila. Totoo nga ang sinasabi ng iba na kapag naloko ka na sa isang relasyon, hindi na ganong kadaling magtiwala. Dahil nakakatroma. 5 taon ang relasyon namin ng ex kong si Sofia. Bago ito, nagpakamot sa ibang babae. Napakasakit noon sa akin dahil akala ko loyal ito at hindi ako lolokohin. Pero nagkamali po ako. Nung nalaman kong niloko ako ng aking ex na si Bojo, una kong nilapitan ang aking 2 kaibigan na sina Emma at Tim. Halos 7 taon na rin ang kanilang relasyon at hindi tulad ko, naging maayos at walang lokohang naganap sa kanilang 2. Sila ang nilapitan ko dahil alam ko na makakatulong sila sa akin dahil nga sa tagal ng relasyon nila. Matagal ko na rin silang kaibigan at masasabi kong tama lang ang naging desisyon ko na aminin sa kanila lahat-lahat ng nangyari sa aking relasyon. Magandang umaga po. Ako po si Sofia at ito ang aking kwento. Hayop na Bojo na yan! Hayop siya! Nakailang hayop na Bojo ka na today, Sofia. Nakaluwag ba sa pakiramdam? Uy, ano ka ba, Tim? Kumusta naman yung bigat ng feelings mo ngayon, Sofia? Parang hindi naman nabawasan kahit anong iyak ko. Sobrang bigat. Paputol-putol yung tulog ko kasi biglang papasok sa utak ko yung ginawa ni Bojo kaya magigising ako. Ang bigat sa dibdib. Parang kinukurot yung mga ugat ko. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit. Hayop na Bojo na yan? Hayop siya talaga. Nakikihayop ka na rin ah. Pero, totoo nga. Hayop na Bojo na yan. Hayop siya talaga. Ano ba kasing nangyari? Nung nakaraan okay lang kayo. Ang haba pa nga nung birthday post niya tungkol sa'yo, di ba? Grabing flex yung ginawa niyang yun sa'yo. Marami pang nagsana all tapos lolokohin ka lang pala. Kala niya siguro madadaan niya ako sa mahaba at sweet post niya sa Facebook. Kala niya porque sweet siya sa akin sa Facebook, hindi na ako maghihinala. So matagal ka na mahinala sa kanya na nagloloko siya? Bakit di mo man lang sinabi sa amin? Para natulungan ka naming imbestigahan niyang hayop na Bojo na yan. Sinarili ko muna. Nangalap muna ako ng mga ebidensya ng pasikreto. Yung hindi siya makakaamoy. So, paano mo siya nahuli? Paano naisiwalat yung kalokohan niya? Sinundan ko sila sa Baguio nung kabit niya. Wow! Kahit pandemya, nakapunta pa siya ng Baguio? Ang sabi niya sa akin, pupunta lang siya ng Bulacan para bumili ng mga pyesa ng motor niya dun sa pinsan niyang may negosyo nun. At makikitulog na lang daw siya dahil baka maabutan ng curfew. Di niya alam, matagal ko nang alam na nagsara yung negosyo ng pinsan niyang yon. At sinundan mo siya sa Baguio? Oo! Di niya alam na nakita ko sa email niya yung booking niya sa hotel doon. Kaya doon ako dumiretso. Basta na ako doon. Na-imagine ko yung gulat niya. Sana ma-imagine mo rin yung gulat ko na nakaharap ko siya. Akala ko hindi na ako magugulat eh. Kala ko napaghandaan ko na kasi nga matagal ko nang alam na naglolo ko siya.
Pero iba pa rin pala pagkaharap mo na siya. Tapos kasama niya yung kabit niya. Kahit sinasabi mo na ready ang feelings mo, pag nandyan na, tutupi at tutupi ka pa rin. Kasi hindi mo kakayanin yung halo-halong emosyon. Nakakaloka yun, ha? Prinaktis ko pa lahat ng sasabihin. Kompleto ko ang listahan ko ng mura at masasakit na salita. Pero nung nandun na ako, nawala sa utak ko yung mga sasabihin. Kung ano-ano yung mga sinabi ko. Naghalo-halo. Halos wala na nga akong maintindihan nun kasi masyado na akong emosyonal. Sige lang, iyak mo lang yan. Makakatulong yan. Sana nga makatulong tong pag-iyak ko eh. Baldi-baldi na yung nilabas kong luha. Pero parang punong-puno pa rin ako. Ay, gusto kong sabihin sa'yo na naiintindihan ko ang pakiramdam mo. Pero hindi ko pa naman kasi na-feel yan eh. Hindi ko pa nasubukan yung ganyang sitwasyon kaya nandito lang ako. Kami ni Tim para pakinggan ka sa hinanakit mo. Baka sakali lang na makatulong. Kaya ikaw, Tim, wag na wag kang maglolo ko. Tingnan mo yung epekto sa akin. Oh, bakit naman ako nadamay dyan? Alam mo namang, loyal ako dito kay Emma. Naninigurado lang ako. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang maloko. Ang traitor rin ng taong pinagkakatiwalaan mo. Hay nako, Sofia. Baka nga mas mauna pa ako magloko dito kay Tim eh. Napaka-loyal kaya ng lalaking to. Ni minsan nga hindi ko nakitang tumingin sa boobs ng ibang babae yan, no? True yan. Di rin ako nag-a-accept ng mga friend request ng mga babaeng di ko kakilala sa Facebook. Kahit gaano pa kaluwa ang mga dibdib nila. Ay nako, subukan mo lang talaga. Ayan yung kailangan ko. Sana all na lang talaga, Tim. Sana kagaya ka na lang ng hayop na Bojo na yon. Hayop siya talaga. Yup, hayop yang Bojo na yan. Hayop talaga siya. Ay nako, kung tapos ka ng umiyak, umorder ka ng kahit na anong gusto mong pagkain. Libre namin. Thank you Thank you sa inyong dalawa. Nakilala ko sina Tim at Emma nung nagtrabaho kami sa isang call center sa Ortigas. Naging magka-team kami at doon nagsimula ang friendship namin. Kahit nga pare-pareho na kaming nakaalis sa trabahong yon, nagpatuloy pa rin ang aming pagkakaibigan. At mas tumibay pa nga ito. Sila ang mga nagsilbi kong best friend dahil hindi nila ako pinabayaan at hindi nila ako hinindian sa mga panahong kailangan ko sila. Tulad na lamang ng mga panahong niloko ako ni Bojo. Siniguro ko na maa-appreciate ko ang presensya ng dalawang taong ito dahil napakasama po talaga ng aking loob. Nagpasama ako sa kanilang dalawa para ibalik ang mga gamit ni Bojo na meron sa apartment ko. Hindi nakapunta si Emma dahil kailangan nitong makabawi ng tulog sa tuloy-tuloy na pagpupuyat nito dahil sa bago nitong trabaho. Kaya naman si Tim na lamang ang nakasama sa akin. Tinulungan ako nitong ihanda at buhatin ang mga gamit ni Bojo na sobrang dami. Pinataas din nito ang confidence ko para ipamukha kay Bojo ang mga pagkakamali niya sa akin. Sa muli naming paghaharap, makalipas ang isang buwan mula nang niloko ako nito. Parang nag-live-in na pala kayo ni Bojo, no? Halos kalahati yata na laman ng aparador niya sa bahay nila eh. Dinala niya na dito. Dito na kamo halos tumira yun. Kasi madalas wala siyang makain sa bahay nila. Dito, nasusunod lahat ng luho niya sa pagkain. Napakaselan kasi. Tapos ikaw ang gumagastos para sa kanya? Malamang alam mo namang di sapat ang sahod niya sa mga luho niya. Tingnan mo nga naman. Sakalang lalabas lahat ang panlalait natin sa mga karelasyon natin kapag ex na natin sila. Totoo yan. Lahat ng kapintasan niya na binaliwala ko noon, sobrang linaw na noon lahat ngayon. Si Bojo tumatawag. I-loudspeaker mo para marinig ko. Oh, nung kailangan mo? Bakit mo sa akin
pinapalipat yung bayad ng motor. Eh na kanino ba yung motor? Nasa akin. O edi ikaw na tumapos ng payment para dyan. Eh regalo mo yun sa akin eh. Eh di ikaw ang tumapos. Regalo ko sa'yo nung hindi mo pa ako niloloko at nung tayo pang dalawa. Pero ngayon, bahala ka dyan. Gumawa ka ng paraan. Alam mo namang wala ako masyadong pera ngayon. Tapos gigipitin mo pa ako? At kasalanan ko pa ngayon kung gipit ka at hindi mo mapagkasyang sahod mo? Eh kung ganyan din naman pala, eh di pahila mo na lang yung motor. Matapang ka masyado, akala mo. Mas matapang ka pare. Ikaw nagloko eh. Sino to? Ikaw ba yung bagong pinagmamalaki ni Sofia, ha? Gago, si Tim to. Huwag kang makialam dito. Di ka kasali sa aming dalawa. Ibalik mo kay Sofia yung cellphone niya. Eh paano yan? Ayokong ibalik yung cellphone niya sa kanya. Ibalik mo na lang lahat ng ginastos niya sa'yo, pre. Mas okay yun. Gago! Mas gago ka. Pakialamero ka masyado. Umanap ka nga na ibang gagawin. Kaysa sumasabat ka sa usapan namin ng girlfriend ko. Girlfriend mo? Sofia, di mo ata in-inform to eh. Akala niya okay pa kayo after kanyang lokohin. Huwag mong papakita sa akin yung mukha mo, ha? Baka di kita matansya. Tantanan mo nga ako, Bojo. Bayaran mo na lang yung motor kung ayaw mong mahila sa'yo. Iba ka na talaga. Ang bilis mo magbago porke nakatikim ka na ng ibang lalaki. Ano yung team na yan sa'yo, ha? Gagamitin ka lang niyang lalaking yan. Habang marupok ka, gagawa ng paraan yan para ikama ka. Tandaan mo yun. Bastos talaga yung bunganga mo, Bojo. Palibhasa gawain mo, kaya pinapasa mo sa iba. Wow! Ungas ka! Lalaki ako kaya alam ko karakas mo. Huwag kang magpanggap na tumutulong ka dyan. Alam kong galawan ng mga katulad kong lalaki. Huwag mo kaming igaya sa'yo. Di lahat galawang manloloko tulad mo. Ay, hayaan mo na yon. Ang mabuti pa, ipahila mo na lang yung motor para matuto yung gagong yon. Tsaka itong mga damit niya, huwag mo na itong ibalik. Ipamigay mo na lang dun sa mga natutulog sa footbridge. Mas mapapakinabangan nila to kesa sa gagong ex mo. Salamat, Tim. Mabuti na lang nandito ka. Kung wala si Tim noon, Mama Ganda, baka hindi ko kinaya ang sitwasyon. Sinubukan akong tawagan muli ni Bojo, pero pinatay na ni Tim ang telepono. Nung araw ding yun, pinamigay na namin ang mga damit niya sa mga pulube. Mas lalong nagalit noon si Bojo nang nalaman niya yon, pero wala na siyang nagawa. Mabuti na nga lang at nabawi ko ang mga gamit ko sa kanya dahil panigurado. Baka ganun din po ang gawin niya sa aking mga gamit. Nakatulong ang pag-alis ko ng mga gamit ni Bojo para matanggap ko ang katotohanang tapos na kaming dalawa. Tinulungan ako ni Tim at Emma sa pag-move on. Hanggat kaya nila noon, sinasamahan nila ako lalo na itong si Tim. Mas naging close na nga kami ni Tim nung inaway niya si Bojo sa cellphone. Pero lilinawin ko lang na walang something sa aming dalawa tulad ng binintang ni Bojo. Siniguro kong friends lang talaga kami ni Tim. Sobrang in love noon si Tim kay Emma. At ganon din si Emma sa kanya. Kaya walang paraan o dahilan para magloko ito. At mas lalong wala akong balak maging kabit sa boyfriend ng best friend ko. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Sa mga panahong busy si Emma, si Tim ang pinapasama nito sa akin para damayan ako. Napakabait po ni Tim sa akin. Grabe po ang pasensya niya. Kahit nga puro lang ako at tungal noon nakikinig rin ito. Nakikinig pa rin siya. Napakaswerte talaga ni Emma sa kanya. Naisip ko nga, kaya siguro nagtagal ang dalawang ito ng 7 taon dahil na rin good catch talagang itong si Tim. Sa tagal naming magkakakilala, never ko itong nakita na nagka-interes sa ibang babae kahit gaano pa ito kaganda. Kaya nga siguro sobra nun ang tiwala ni Emma kay Tim pagdating sa akin.
At dapat lang naman itong magtiwala sa amin dahil wala naman akong balak na ahasin si Tim. Nang minsan nagpasama ako kay Tim na bumili ng mga bagong gamit, nagkausap kaming dalawa tungkol sa mga plano nila ni Emma. Hinayaan ko naman itong magkwento at para hindi na lang puro side ko ang naririnig nito, dahil nahiya rin naman ako, Mama Ganda. Sa napakaraming pagkakataon, ako ang laging pinapakinggan niya. Natuwa ako nung marinig ko ang mga plano niya. Napakaswerte nga po talaga ni Emma. Ito talaga yung totoong sana all at hindi yung mga nakikita ko noon na pineflex sa Facebook, pero ang realidad, nang loloko pala. Siya na talaga eh. Siya na. Final answer na ba talaga yan? Baka naman bukas mag-back out ka na. Sure na. Si Emma na talaga yung babaeng para sa akin. Una ko pa lang siya nakilala, ramdam ko na eh. Ramdam ko na talaga na siya yung babaeng hihintayin ko sa harapan ng altar. Ang cheesy naman. Pero seryoso nga. Alam mo naman kung gaano ko kamahal yung kaibigan mong yan, di ba? Napakabait, napaka-understanding, napakaganda. Ano pa ba? Sobrang maalaga. Sobrang mapagpatawad sa mga shortcomings ko. Napaka-sexy. Saka pang-wife material talaga. Nakita ko nga yung apartment nyo. Sobrang linis, nakakainis. Tsaka yung mga niluluto niya ha. Grabe, ang sarap niyang asawahin. Gusto ko na ang asawahin eh. Eh di asawahin mo na. Mamaya hanapan pa yan ng tadhana ng aasawa sa kanya. Sige ka. Wag naman sana. Alam mo bang gabi-gabi ko pinagdarasal na wag siyang mauntog para ako pa rin ang mahal niya? Ang dami kong imperfections bilang karelasyon pero lahat yun baliwala sa kanya. Kaya nga habang maaga-aga pa, bago pa mas lumitaw yung imperfections mo sa kanya, alam mo na, sing-sing na yan. Actually, Anong actually? nakabili na ako ng sing-sing. OMG! Totoo ba? Walang halong etchos? Totoo nga? Uy, huwag kang paasa dyan ha. Seryoso ako. Sana ganyan ka-excited si Emma kapag inabot ko na sa kanya yung sing-sing. Ano ka ba? Kapag ang babae inofera na ng singsing, triple pa sa pinapakita kong excitement sa'yo yung makikita mo. Kinakabahan nga ako eh. Di ko pa alam kung paano ko gagawin nang di siya nakakahalata. Alam mo naman yung kaibigan mong yun. Sobrang lakas ng pakiramdam. Gusto ko sana siyang i-surprise eh. Yung todong surprise. Ay, huwag ka mag-alala dyan. Tutulungan kita. Akong bahala. Uy ha, Ano yun? please, kunin niyo akong maid of honor. Baka pwedeng caterer na lang. Pwede naman kung gusto mong lugaw at maligamgam na tubig ang handa niyo sa reception. Baliw ka talaga. Basta tutulong ka ha. Tulungan mo ako ng magandang surprise proposal for Emma. Kailangan ko yun. Ikaw pala nasasabihan ko nito. Akong bahala. Patingin nga ng singsing. Dala mo ba? Wala eh. Andun pa sa lugawan, binabanlawan pa. Buisit ka? Sa pagkakataong yun, Mama Ganda, napasana all na naman ako. Dahil sa wakas, magpapakasal na si Tim at si Emma. Nainggit ako ng 200% nang sinabi niya sa akin ang tungkol doon. Di ko maiwasang balikan yung plano sana namin ni Bojo na magpakasal kapag nakapagtapos na yung kapatid kong umaasa sa akin. Yun nga lang, di natuloy ang planong yon dahil nga nagloko siya. Nagpakamot ito sa ibang babae habang ako buo ang tiwala sa kanya. Nakaramdam na naman ako ng matinding lungkot habang binabalikan ko yung mga oras na nahuli ko si Bojo na nangangaliwa. Nasa lobby ako noon ng hotel na pinagplanuhan nilang pagstayan ng babae niya. Nalaman kong kaklase niya ito nung high school at isang single mom. Nagkausap silang muli dahil sa isang online game at mula noon ay nagkalandian na silang dalawa.
Naaalala ko nga yung mga itsura nila nung nilapitan ko sila. Para silang nakakita ng multo. Namutla silang pareho at halatang pinaghahandaan ng kasinungalingan na pwede nilang gamitin o idahilan sa akin. Sinubukan kong kaladkarin yung babae pero pinigilan ako ni Bojo. Hinila ako nito palabas ng hotel para magkausap kaming dalawa. Bojo, ano ba? Bitawan mo nga ako! Halika nga! Dito ka! Napakaingay mo! Huwag kang mag-skandalo dyan! Huwag kang iskandalosa, ha? At bakit hindi ako mag-eskandalo? Sa ginawa mo sa akin, kulang pa yung pag-eskandalo ko doon. Sofia naman! Umuwi ka na muna at pagbalik ko, mag-uusap tayo! Wow, ang kapal talaga! Susulitin mo muna yung pagluloko mo at yung kama sa kwarto nyo dito? Saka ka babalik sa akin? Kapal mo ah! Hayop pa! Kahit si Satanas mahihiya sa kademonyohan mo! Hindi kita niloloko! Huwag kang masyado mag-assume dyan! Hindi pa ba pangluloko yung ginagawa mo? Mag-check-in kayo ng babae mo? Ano yon? Check-in as a friend lang? Pumunta pa talaga kayo dito sa Baguio para lokohin ako? Hindi nga kita niloloko! Sinamahan ko lang si Andrea na mag-check-in! Yun lang! Gagawin mo pa akong tanga talaga? Para saan yung pagsama mo? Bakit? Hindi ba niya kayang dalhin yung sarili niya pagpasok ng hotel at kailangan by pair pa? Alam mo, umuwi ka na lang! Mag-usap tayo pagbalik ko ng Manila! Ah, talagang desidido kang magstay dito ha? Ay, sa bagay, sayang nga naman yung binayad mo sa hotel, di ba? Basta, umuwi ka na lang! Bukas ng tanghali, nasa Manila na ako! Mag-uusap tayo doon! Huwag dito! Nakakahiya ka! Nagawa mo pa talagang mahiya? Uuwi na ako talaga. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan. Pero wag kang umasa na makakapag-usap pa tayong dalawa. Anong wag umasang pinagsasabi mo? Mag-uusap tayo pagbalik ko ng Manila. Di ko palalagpasin tong kahihiyan na ginawa mo sa akin. Nakakahiya sa mga hotel staff. Grabe ka kung makapag-skandalo. Paano kung may nakapag-video nun? E di trending tayo sa Facebook. Ngayon, nag-worry ka na baka kumalat sa Facebook ang katarantaduhan mo? Umalis ka na nga! Sa Manila na lang tayo mag-usap! Wala nang pag-uusap na magaganap sa Manila. Tapusin na natin ngayon dito. Gago ka! Gago! Para kang aso! Sunod ka ng sunod! Ikaw ang parang aso. Para kang asong mangate. Kating-kati na makahanap ng aasawahin. Pinagbibintangan mo ba akong aasawain ko si Andrea? Kaibigan ko lang yun. Sinamahan ko lang siya as a friend. Paulit-ulit tayo eh. Masyado kang tamang hinala. Pwede ba, Sofia? Ilugar mo naman yung pagiging malisyosa mo. Ay, grabe talaga. Tama nga ang ika-11 utos ng mga lalaki. Huwag kang aamin. Wala talaga akong aaminin. Dahil wala naman akong ginagawang masama. Umuwi ka na. Pagbalik ko bukas, mag-usap tayo kapag mainahon ka na. Wala nang usap-usap, Bojo. Wala ka nang babalikan sa Manila dahil ngayon pa lang, tinatapos ko na ang relasyon natin. Sofia, ano bang... Para to sa lahat ng mga taong sinayang ko sa katulad mong manloloko! Break na tayo! Sofia! Sofia! Sige na, mag-usap na tayo ngayon! Bumalik ka dito! Hindi ako lumingon noon kahit ilang beses pa niyang tinawag ang aking pangalan. Sinubukan ako nitong habulin pero binilisan ko ang pagtakbo at pagsakay ng taxi para makalayo sa kanya. Iniyak ko ng iniyak sa taxi ang lahat ng sama ng loob ko. Hindi muna ako na umuwi at naghanap ako ng matutuluyan kahit isang araw lang. Di ko kinaya ang ginawa ni Bojo kaya inisip kong ipahinga muna iyon. Kinabukasan na isipan ko ng umuwi para harapin ang realidad na wala na si Bojo sa aking buhay. Sinubukan kong makipagbalikan kahit sa imahinasyon lang. Pero kahit ang isip ko at puso ay nagkakasundo. Sinubukan pong makipagbalikan sa akin ni Bojo. Ilang beses itong nagmakaawa at sinabing wag ko na raw siyang pagdudahan dahil mali ang nasa isip ko.
Natawa na lang ako dahil hanggang sa dulo, hindi pa rin niya idamin ang katarantaduhan na ginawa niya. Sinabi ko sa kanya paano ko siya patatawarin kung hindi niya makita ang kanyang mali. Aminado akong mahal ko pa rin siya at hindi naman yun nawala agad. Pero naging firm ako sa desisyon kong hindi na siya pagbigyan pa dahil isang malaking X sa akin ang panlolokong ginawa niya. Bagay na hindi basta-basta makakalimutan ng pusong nagmahal ng tunay. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Binalikan ko ang mga nangyari sa aking nakaraan, Mama Ganda. 7 taon pa lang ako nung nagkahiwalay. Sina Mama at Papa dahil na rin sa babae. Nakita ko kung gaanong nasaktan si Mama nang pinili ni Papa ang iba kesa sa amin. Nangako ako sa sarili ko na hindi na mauulit ang ganitong eksena sa aking buhay. Pinangako ko sa sarili ko na oras na magloko ang karelasyon ko, tatapusin ko ito gaano man siya kasakit. Kaya naman nung nalaman kong niloko ako ni Bojo, nakipaghiwalay na kaagad ako sa kanya. Kahit sobrang sagad ang sakit noon sa akin dahil wala na akong ibang nakitang makakasama pa sa buhay, kundi siya, ay hindi ko po pinigilan ang sarili ko. At ang utak ko na magdesisyon na hiwalayan na ang taong iyon. Naiyak na naman ako habang iniisip ko yon. Mabuti na lang po. At naistorbo. Naistorbo po ako ni Tim nang tumawag ito sa akin. Na-divert po ang aking atensyon. Nalaman kong nagkaroon ng problema sina Tim at Emma. Yung naka-fling kasi ni Tim nung college, nagbabalik para manggulo. Wala naman ng interest nun si Tim pero makulit yung babae. Nainis na tuloy si Emma at inaway si Tim dahil nga baka raw nagka-something sa kanila pag nagtuloy-tuloy ang panggugulo ng babaeng yon. Nung nagkita kami ni Tim, nakita ko sa itsura niya ang sobrang pag-aalala na baka matapos ang relasyon nila ni Emma kung hindi titigil ang babaeng ito sa pangungulit sa kanya. Di ko na alam ang gagawin ko, Sofia. Ayaw kong kausapin ni Emma. Teka nga, sabihin mo sa akin lahat para maliwanagan ako. Baka naman yung babae na yan kabit mo ha, at ayaw mo lang umamin. Nako ikaw, Tim, kapag... Mamatay man! Di ako interesado sa babaeng yun. Sinabi ko naman sa'yo, kontento na ako kay Emma. Yung babaeng yun lang ang namimilit sa sarili niya sa akin. Naka-fling ko lang yun nung college. At nung nakita niya ako ulit, namimilit na bigyan namin ng chance yung sa amin. Eh di sana klinaro mo sa kanya para alam na niya kung saan siya pupwesto sa buhay mo. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya yan pero ayaw niyang maniwala. Sinabi ko na rin sa kanya na may karelasyon na ako at bahala ko ng pakasalan pero sinabi niya hanggat di niya nakikita ang kasal ako, hindi siya titigil. Ay, baliw! College pa lang kami nung na-obsess siya ng todo sa akin. Kaya nga di ko siya niligawan kasi alam ko may sapak sa ulo eh. Ilang taon din akong in-stalk nun. Kung di lang siya na destino nun sa Cebu, hindi ako titigilan nun. Tapos ngayong bumalik siya ulit dito sa Manila, ginugulo na naman niya ako. Lagi niya akong tinatawagan. Tawagan mo ngayon. Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang umasa pa lalo yun? Akong kakausap. Uy, anong sasabihin mo? Ako na nga ang bahala doon. Dali! Kayang name niya. Hi, ito ba yung babaeng higad na gusto magpakamot kay Tim? Kai, right? Oo. Sino to? Ay, ikaw nga. Buti naman at na-confirm mong higad ka talaga. Akala ko kasi chismis lang nitong si Tim. Sino ka bang epa
Ang amo-amo ng boses mo tapos ang bastos naman ng dila mo. Di ata patas ah. Ano bang problema mo? Anong problema ko? Ikaw. Ikaw yung problema ko. Teka nga, sino ka ba ha? Tsaka bakit ka ba nakikialam sa amin ni Tim? Kaibigan niya to, bakit? Syempre, concern ako sa kaibigan ko. Uy, tama na yan. Baka lumala pa. Hey, akong bahala. Ay, sorry, pakiulat nga yung sinabi mo. Hindi ko narinig kasi si Tim sinasabi na pokpok ka raw eh. Sofia! Sinabi niyang pokpok ako? Oo, sinabi niya yon. Malandi ka raw at makate. Naniniwala naman ako. Hayop sa kamo! O bakit ngayon galit ka sa kanya? Teka, di ba dapat siya yung magalit sa'yo kasi naninira ka ng relasyon eh? Sis, maawa ka naman sa sarili mo. Uy, pinipilit mo yung sarili mo sa lalaking committed na sa iba eh. Akin si Tim. Kami ang dapat para sa isa't isa. Hala, talagang nilalaban mo pa na ikaw ang may karapatan sa kanya? Eh hindi naman ikaw yung jowa. Hindi porket babae ka, kakampihan na kita. Mali mo pa rin dahil nakikisaw-saw ka sa relasyon ng iba. Alam ko na yan. Pakiilamera. Alam kong hindi niya ako gusto pero dapat niyang ma-realize na ako yung para sa kanya. O ayun naman pala. Alam mo naman palang hindi ka gusto ni Tim at matagal nang tapos yung tungkol sa inyo dati. Bakit ka pa namimilit? Sis, di porket mahal natin yung tao, gagawa tayo ng paraan para makuha natin. Hindi lahat pwede. Oh, wag ka nang umiyak. Makakahanap ka rin ng iba. Pagdadasal ko yan. Basta wag ka ng pokpok ha. Thank you. Dahil sa'yo natauhan ako. Pwede ba kitang maging friend? Kailangan ko lang ng masasabihan ng nararamdaman ko ngayon. Oo naman, pwede tayong maging friends. Basta wag mo nang guguluhin yung mga kaibigan ko, ha? Okay. Ayun. Kasi kapag ginulo mo sila, gagawin kitang pataba ng malunggay namin sa bakuran. Gusto mo? Grabe ka naman. Ayoko ng ganyan ha. Uy, ayaw mo naman pala eh. Pwede sige, babay na ha. Ingat ka dyan, okay? Tandaan mo, may darating para sa'yo. Di nga lang si Tim yun. Bye! Ikaw talaga? Ang balahura ng bibig mo dun ah. Uy, mag-thank you ka na lang. Dahil sa balahura akong bibig. O ayan, titigilan ka na raw niya. Nahanap na raw niya bigla yung self-worth niya. Thank you ah. Si Emma na lang problema ko ngayon. Libre mo ako ng kape. Ako nakakausap sa kanya. Talaga? Kahit ilibre pa kita ng isang franchise ng coffee shop, gagawin ko. Magkaayos lang kami ni Emma. Pag ako pumayag dyan sa franchise na yan ha, mawawalan ka ng perang pangkasal. Forever live-in kayo, sige ka. Pero oo nga, ako na bahala. Sagot kita. Kinausap ko si Emma at sinabi ko ang lahat sa kanya. Naniwala naman ito at nagkaayos silang muli. Natuwa ako na hindi nasira ang relasyon ng dalawa kagaya ng nangyari sa akin. Parang okay na rin ako na ako na lang yung nawala ng karelasyon dahil sa panluloko kaysa naman madamay ang mga kaibigan ko. Nakatulong silang pareho sa proseso ng aking pag-move on. Kaya bilang pasasalamat pinag-ayos ko silang dalawa. Natuwa si Tim sa nangyari kaya naman nilibre ako nito at pinasyal bilang pasasalamat. Hindi ulit nakasama si Emma sa amin dahil may biglaang lakad ang pamilya nila. Natuwa naman ako sa atensyon na binigay ni Tim dahil bukod doon, nilibre pa ako nito ng lahat ng gusto ko. Nagkausap din kami ng masinsinan sa mga buhay-buhay namin. Nagpapasalamat talaga ako na nagkaroon ako ng ganitong klase ng kaibigang lalaki na hindi nag-take advantage sa aking kahinaan. Nakailang beses na rin kasi akong nawalan dati ng kaibigang lalaki dahil sa pagsubok nilang landiin ako. Natuwa ako na hindi nila kagaya si Tim. Dahil pure friendship po ang nabuo sa amin.
na busog ako. Pababain ko lang itong mga kinain ko, tapos larga ulit tayo dun sa ibang cravings ko. Pasalamat ka, sahod ko ngayon. Uy, pasalamat ka rin naman dahil pinag-ayos ko kayo ni Emma, no? O parang hindi ka pa masaya na nagkaayos kayo ah. Gusto mo, ibalik ko yung ek-ek na babae na yun sa buhay niyo ni Emma? Uy, masaya naman ako. Okay na kami ni Emma. Kaya lang kasi... Basta, wag na lang. Parang tanga to. Magsisimula tapos hindi naman tatapusin. Ano kaya yun? Wag na, nakakahiya naman. Saka kaibigan mo si Emma, baka masabi mo sa kanya. Eh kaibigan din naman kita. Saka ang dami mo na kayang naitulong sa akin. Ako naman ang babawi sa'yo. Magsabi ka lang. Ay, kasi si Emma, para nagbago na eh. Paano mo naman nasabi? Nagiging bungangera na lately. Tapos lagi na ako pinagdududahan. Dahil ba dun sa babaeng nang gulo sa inyo? Kung yun man, normal naman na maka-feel siya ng ganun. Na-stress eh. Pero lilipas din yun. Bigyan mo lang siya ng time. Eh, nakakasawa na eh. Grabe naman, ang bilis mo namang sumuko. Wala pa kayang 1 buwan nung nangyari yun. Eh di ko naman kasalanan yun nangyari, di ba? Buti sana kung naging kabit ko yung babaeng yun. Eh di naman. Hayaan mo, kakausapin ko rin siya. Naiintindihan naman kita eh. Buti ka pa, naiintindihan mo ako. Eh naiintindihan ka rin naman ni Emma dati pa, di ba? Sabi mo nga napaka-understanding niya. Dati yun. Iba na ngayon. Ang bilis mo namang sumuko sa kanya. Time lang, please. Bigyan mo lang siya ng time. Pag ako talaga nanawa sa kanya, bahala siya. Uy, huwag ka namang ganyan, Tim. Dami niyo ng pinagdaan ng dalawa. Perfect match na kayo. Magpo-propose ka na nga, di ba? Nakakainis lang kasi. Ang dami ko nang napapansin na mali sa kanya. Uy, ikaw nga di niya pinapansin yung mga mali mo. Dapat ganun ka rin sa kanya. Alam mo, feeling ko talaga pagsubok lang yan eh. Huwag kang papadaig dyan sa nararamdaman mo. Inggit nga ako sa inyo, di ba? Kasi matibay kayo. Tapos sobrang nagmamahalan at loyal pa kayo sa isa't isa. Saka... Ano yun? Bakit mo ko hinalikan? Tim, ano ba? Alam ko naman na gusto mo rin ako eh. Huwag na nating pigilan to. Ano mo sinasabi mo dyan? Wala namang ibang makakakita. Dali na. Gusto rin kita. Pareho nating gusto ang isa't isa. Tim! Please! Tim, ano ba? Nitong mga nakaraan, na-feel kong mas okay ka kay Emma. Mas lagi kang nandyan. Mas naiintindihan mo talaga ako. Huwag mo na pigilan, please. Ramdam ko naman na gusto mo rin ako. At gusto mong maranasan yung mga pinaparanas ko kay Emma. Kaya bakit pa natin pipigilan? Huwag mo akong hahawakan. Huwag mo ako ulit hahawakan. Sofia, akala ko ba parehas tayo ng nararamdaman? Baboy ka? Anong parehas? Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Pero iba palang gusto mo? Pareho lang kayo ng mga lalaking nakilala ko. Hinihintay lang na bumuka ka ako. Hindi ako katulad ng mga lalaking nakilala mo. Loyal ako. Ay, loyal na pala yung ganyan? Nag-iba na pala ang definition ng salitang loyal, no? Ang ibig kong sabihin, handa ako maging loyal sa'yo kung bibigyan mo ako ng chance. At sinong nagsabi sa'yo na gusto kong maging loyal ka sa akin? Eh, di ba yun naman ang hanap mo sa isang lalaki? Yung loyal? Ibang lalaki ang gusto kong maging loyal sa akin at hindi ikaw. Kapal nito? Di mo kaya magpaka-loyal kay Emma, sa akin pa kaya? Sofia, kaya ko maging loyal sa'yo kung... Isang beses pa na ipilit mo yung sarili mo sa akin, magsusumbong na talaga ako kay Emma. Ayan! Nirecord ko lahat ng sinabi mo. Sofia, sorry. Nabigla lang ako. Please, wag mong sabihin kay Emma. Nalungkot lang ako dahil sa pinagdadaanan namin ngayon pero loyal ako sa kanya. Mahal ko siya. Saka mo marirealize bigla na mahal mo pala ang kaibigan ko after kitang takutin? Iba ka rin ano? Akala ko kasi... Akala mo traidor akong kaibigan? Akala mo pwede akong maging kabit? Ha! Akala ko rin iba ka sa mga lalaki dyan. Ganun ka rin pala. Wala kang pinagkaiba kay Bojo. I'm sorry, Sofia. Hindi na mauulit. Please, kalimutan na natin lahat ng sinabi ko. Nabigla lang talaga ako, nabigla lang. Tarantado ka! Gago! Ang gagago niyong lahat! Mga manluloko!
Iniwasan ko na mula noon si Tim, pati na rin si Emma. Di ko alam kung kaya ko pa silang haraping dalawa. After ipilit ni Tim ang sarili niya sa akin, di naman ako nagsumbong kay Emma pero tinago ko pa rin ang recording ng mga pinagsasabi ni Tim para gawing ebidensya kung sakaling magkagipitan kami. Di pa rin ako makapaniwala dati na nagawa yun ni Tim. Inakala kong iba siya sa mga naging kaibigan kong lalaki na hindi magte-take advantage sa akin. Pero natukso po ito. Binawi ko lahat ng inggit na yon dahil di naman pala karapat-dapat mahalin ang isang katulad niya. Sa ngayon, natatawa na lang ako habang pinagmamasdan ang mga pinagpopopost ni Tim kay Emma sa Facebook. Natatawa na lang ako habang binabasa ang mga mahahaba nitong messages gayong nung nakaraan lang, sinubukan ako nitong ahasin. Aaminin kong nagtalo ang nararamdaman ko noon kung magsusumbong ba ako kay Emma. Pero mas nanaig yung kagustuhan kong maayos silang dalawa. Nangako naman po si Tim na hindi na siya uulit sa akin o sa kahit na sinong babae. Dahil nadala na daw siya. Sinabi rin ito noon sa akin na papanindigan at pakakasalan nito si Emma. Dahil na-realize niya kung sino talaga ang totoong gusto niyang makasama habang buhay. Sana nga po, totoo ang lahat ng yon. Sana hindi magloko si Tim. Hindi dahil lang sa takot siya sa mga nangyari sa aming dalawa, kundi dahil totoong mahal niya si Emma. Maraming salamat po, Mama Ganda, sa pagbasa sa aking kwento ngayong umagang ito. Ako po si Sofia, ang forever kapuso at kabarangay. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!